Magandang araw po sa lahat. Ako po si Kizaya Wenauy mula sa BEd 1A at ako po ang unang tagapag-ulat para sa Aralin 2 na tumatalakay tungkol sa komunikasyon sa social media o networking sites. Unahin po natin ang pag-unawa kung ano nga ba ang social media. Kapag sinabi nating social media, hindi lang ito simpleng apps na ginagamit natin kapag bored tayo. Ito ay isang sistema ng pakikipag-ugnayan na nakabatay sa internet. Ibig sabihin, ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng paraan para ang tao ay makipag-ugnayan, makipagkomunikasyon at makipagpalitan ng kalaman at ideya. Ang social media ay bahagi ng tinatawag nating Web 2.0, isang yugto ng internet kung saan ang mga gumagamit ay hindi na lang tumitingin o nagbabasa ng content, kundi aktibong lumilikha ng nilalaman. Kaya nga karamihan na nakikita natin online, mga post, videos, comments, pictures ay gawa mismo ng mga ordinaryong tao, hindi ng malaking kumpanya. Dito pumapasok ang interactive na katangian ng social media. Hindi tulad ng radyo o telebisyon na isang direksyon lang ang komunikasyon. Ang social media ay dalawang direksyon. May nagpo-post, may nagre-react, may nagko-comment, may nag-share, at may nakikipag-usap pabalik. At ang lahat ng ito ay pangyayari ng real-time o agad-agad. Kaya sa loob lamang ng ilang segundo, maaaring kumalat ang balita, impormasyon at kahit maling impormasyon. Napakahalaga nito sa ating panahon dahil hindi na hadlang ang distansya. Maaaring makipag-usap mula Cebu papuntang Maynila o kahit mula saan man sa Pilipinas, papuntang ibang bansa nang walang kahirap-hirap. Ngayon naman, dadako tayo sa dalawa sa pinakaunang halimbawa ng social media platforms, kagaya ng YouTube at saka Twitter. Una, ang YouTube. Ito ay isang website na nakatuon sa pag-a-upload at pagbabahagi ng mga video. Kung mapapansin ninyo, ito ay hindi lamang simpleng site para manood. Isa itong community kung saan ang mga tao ay pwedeng gumawa ng sarili nilang content. I-upload ito, panunuorin ng ibang tao at makipag-engage sa pamamagitan ng likes, comments at shares. Makikita rin doon ang bilang ng views at kung gaano karami ang nag-like, kaya nagiging public ang feedback. Ginagamit ito hindi lamang sa libangan, kundi pati na rin sa edukasyon, tutorials, research, news updates, at saka socio-cultural awareness. Sa totoo lang, marami ng estudyante, kasama na tayo, ang mas natututo gamit ang YouTube tutorials kaysa sa libro. Kaya naman kung ako ay tatanungin, talaga namang napaka-importante ng platapormang YouTube sa ating mga mag-aaral. Pangalawa, ang Twitter. Ang Twitter ay isang microblogging platform. Microblogging dahil ang binabahagi impormasyon dito ay karaniwang maikli, diretso at pangmabilisang updates. Ito ang dahilan kung bakit napakabisa ng Twitter para sa mga balita, announcements at opinyon ng publiko. Ang pangalan nito ay mula sa tunog ng ibon na trill o chirp, kaya noong una ay kilala itong Bird Network. Nilikha ito noong Marso 2006 at mula noon ay lumugo hanggang maging isa sa mga pinakagamit na social networking sites sa buong mundo. Sa Twitter, kahit sino ay maaaring maglabas ng impormasyon in real time, mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa mga politiko, artista, eksperto at kahit mga organisasyon. At dahil dito, naging malaking bahagi ang Twitter sa public communication at social awareness. At dito na po nagtatapos ang aking bahagi ng ulat. Ang pagpapaliwanag tungkol sa social media, pati na rin ang dalawang halimbawa nito na YouTube o YouTube at Twitter. Para naman sa susunod na bahagi ng talakayan, ang kasunod na tagapag-ulat ang magtatalakay ng iba pang halimbawa ng social media. Maraming salamat po.